Alright mga Lodi Bros, isang big bike ba na masasabi mong halos nasa kanya na ang lahat? Quality pero hindi kasing mahal ng ibang brand. So eto na, the Z900 2025 SE. Alright. So isang quick ikot. Anong napapansin nyo? Unang-una is yung headlight, medyo nag-iba na yung dating. Yung dating malagagambang itsura ng headlight, medyo naging mas ano na siya, masasabi mong kumbaga sa ano dating Sangano na medyo naging formal. And then yung kanyang covering dito, yan, medyo umigsi. Pero still maganda pa rin tingnan. Parang ang dating niya parang brushed na aluminum. And then meron ditong Z. And dito mayroong part na plastic na mayroong nakalagay na 900. Then ang ganda rin ng kulay ng kanyang tangke, gray and black. And then syempre same trellis frame. And napakaganda ng kulay ng rim. Syempre Kawasaki, green, di ba? So ayan, medyo marumi lang dahil talagang di napigilan umulan eh. Buti nga medyo natuyo na ngayon yung kalsada. So for the engine we have 948cc, liquid cooled fuel injected, 4-stroke, 16 valves, double overhead cam, inline 4 syempre, na mated sa 6-speed manual transmission with quick shifter and auto blip. Yun ang malupit. Meron to 123 horsepower at 9,500 rpm and 99 newton meters of torque at 7,700 rpm. So ano bang improvement ng Kawasaki na Z900 2025? In-improve niya yung cam profile for more power sa low end torque. And then meron itong secondary crankshaft balancer para sa mas pino pa na ride. Dati pino na to eh, pero ngayon mas refined pa yung engine niya. And then napa-improve pa nito yung fuel economy niya dahil ni-revise yung kanyang ECU. And then meron ding pagbabago sa kanyang electronic throttle valves for the, of course, yung ating bagong feature na cruise control. So ayan, meron na rin siyang aftermarket na engine slider. And then dito rin sa engine protector natin, meron din dyan. And mapapansin ninyo, naka aftermarket na siya na SE Project. Pero cut delete lang yan. Pero ang ingay, grabe. So dito sa harap we have 41mm Showa inverted na adjustable na forks. And then yan, maganda yung kulay niya, kulay gold. And then meron tayong Brembo na 4.32 na calipers. And then steel braided na brake lines. Pagka standard kasi ang gamit is Nissin, pero dahil ito ay SE, mas mataas na variant, so nilagyan nila mas maganda pang preno. And then of course, dual disc brakes with ABS. And then stock na gulong sa harap is Dunlop na Sportmax 120/70/17 tubeless. And then for the rear shock we have Öhlins S46 na adjustable. Ang maganda kasi rito sa SE version, meron siyang knob. So para i-adjust mo kung gusto mong palambutin or medyo patigasin yung talbog. Depende kasi kung gaano kabigat yung load ng motor. And then dito sa likod we have single pot na Nissin caliper, single disc brake, and of course Dunlop Sportmax din na gulong na stock na ang size is 180/55/17. And then meron na siyang aftermarket na spools dito kasi may nakaabang yan dito na lalagyan ng spools, pero syempre bibilin mo pa yan separately. And then meron tayong Evotech na slider dito sa likod. And then ang ating foot peg sa ating driver, may goma for lesser vibration. Pero dito sa pillion is baka lang siya. Okay, pero may mga spike naman dyan para hindi man basta-basta madudulas yung nakaapak. So alright, and then dito naman sa seat. So ayan, komportable naman siya. Actually malapad eh, you have enough room. Kung kahit medyo malapad-lapad yung likuran mo, may enough space ka pa para maka-atras-atras ng konti. And then may nakalagay dito na Kawasaki, ang ganda, di ba? At ang isa sa mga napansin ko rin dito kasi naka-vlog na tayo ng naunang version ng Z900. Yung upuan nung nauna, mas makipot na mas matigas na parang plastic lang talaga siya. Pero this time, mas pinalapad nila at mas ginawang friendly sa pillion. Though hindi siya kasing lambot pa rin ng iba, pero at least mas nagkaroon na siyang cushion. Mas pleasant na siyang upuan para sa ating mga angkas. Yan, tapos
wala na siyang yung parang sobra dito na plastic. So pumantay na siya dito sa kutsyon dito. And of course, big bike. So wala siyang center stand. So kailangan mo na lang siyang bilihan ng paddock stand. Kaya nga meron tayong spools dyan. Okay. Alright, so tingnan natin ang instrument panel. So ito ang itsura ng cockpit. So ito yung ating side mirror. Malapad. Kasing lapad ng manibela niya. Ang ganda ng manibela. Malapad siya. Wide. So alam mo na madaling i-control yung bike kung ikukumpara mo sa medyo narrow, no? So ito ang kanyang bagong 5-inch TFT display na merong 6-axis IMU. So yan, meron siyang lean angle sensor. So malalaman mo kung medyo tagilid mong ganyan. So nalalaman mo yung kung ilang degrees na ang iyong lean. And then dito sa bandang taas, we have the riding mode. So pwede mong palit-palitan yan. Pag ipipress mo ng matagal sa taas, magiging sport. And then pagka pinress mo ng baba, road. And then long press pa baba ulit, rain. And then isang long press pa ulit, rider. Ibig sabihin, pwede mo i-customize yan. Yung power, yung Kawasaki traction control system nya, pwede mo i-adjust. 3 levels yon. And then meron tayo ditong speedometer, clock. Then dito is the RPM indicator. And then meron tayo ditong neutral indicator and also the gear position indicator din. Kawasaki quick shift indicator kung naka-activate, and then odometer dito. Then dito is meron tayong fuel indicator kung ilang bars na, and then voltmeter kung ilang volts na ang iyong battery. And then dito sa bandang taas meron tayong turn signal lights indicator sa left, and then dito sa right neutral indicator. Then dito is check engine warning indicator na nagbi-blink-blink siya, hindi ko alam, baka may grounded. And then dito meron tayong cruise control indicator kasi meron tayong cruise control, astig. And then coolant temperature, oil pressure warning indicator, and then key sensor dito, ABS, KTRC indicator, and then high beam indicator dito. So yun lang. Tapos ito may sensor dito sa taas. Nagbabago yung backlight niya, nagiging dark, nagiging maliwanag, depende sa time of day. Okay, dito naman sa bandang left, we have adjustable na napakagaan na clutch lever na trademark ng Kawasaki, yung ating clutch assist. Okay, and then meron tayong iba't ibang mga adjustment dito hanggang level 4, 5, yan. And then meron tayong passing light switch. And then yan, sa dito naman is yung select and then mga modes. And then dito yung cruise control, and then dito ka magse-set. Yan, up and down lang yan. Tapos turn signal light switch. Then dito yung reset button. And then hazard light switch. And of course yung ating horn, stock pa lang. Tapos dito ang ating kill switch, and then electric starter switch pagka binaba mo pa to. Okay? So marami tayong mga makikita dito sa screen. For example, pe-press natin tong select ng matagal. So yan. So vehicle setting, shift lamp, tapos yung engine speed, kung kailan siya warning sa'yo na kailangan mo na mag-shift. So nakalagay dito 6,500 RPM. Kawasaki quick shift, so naka-on, wag na natin galawin. And then yung ating immobilizer naka-on din. Yun yung nagbi-blink-blink dyan kapag naka-off. Kasi hindi to aandar kapag hindi mo gamit yung susi na to. So anti-nakaw din siya. And then pagka bumaba tayo, display. So dalawang klase, may type 1 and type 2 yung ating mode. Hindi yan diabetes ha. So for example, select natin yan. So kung type 1, ito. So parang pang track siya, speedometer lang tsaka tachometer. Tapos yun na, merong fuel indicator. Yun lang, mas simple siya. And then yung type 2, ito na yung kaninang setting natin. So balik natin dyan. Yan, tapos brightness, ma-adjust mo. Yung background, nag-automatic kung magba-bright siya or yung magiging dim, depende nga sa time of day. So balik tayo, date and clock, wag natin galawin yan. So yan, Bluetooth, pwede kang yun nga, connect sa phone mo. Pero hindi na yan masyadong ginagamit actually. Then units, pwede mong gawing kilometers per hour or miles per hour, depende sa country. Okay, degrees Celsius or Fahrenheit. So parang almost the same rin naman nung naunang Z900. Medyo mas iba lang yung display niya ngayon, no. So ito ang itsura ng harap ng Z900 SE na 2025. So okay, kukumpara nyo dun sa naunang version. Yung unang version parang merong siyang pangil dito eh, yung parang gagamba. This time
medyo may hawig na siya dun sa mga motor nung kabilang kumpanya, no. May pagka parang cyborg yung dating. Tapos ang kanyang low beam is ito, at ito ang kanyang high beam, yung nasa gitna sa baba. So wala na yung kanyang DRL na katulad nung sinasabi ko na meron dito dati. So yan naman ang itsura ng ating taillight. Turn signal lights niya is all LED na rin. And ang mapapansin mo, yung kanyang taillight is naging mas simple na. Parang naging minimalist, no. Before kasi may pagka letter Z, or letter Z talaga siya. Pagka pumipreno kakitang kita. Pero this time, guhit na lang. Alright, ride impression na. Ang tangke nito is 17 liters. Estimate ko is mga around 17 kilometers per liter average. So medyo malayo-layong biyahe rin yon. And uy, meron siyang charging port dito na USB type, nakatago. So ayan, pwede ka pala maglagay dito ng phone holder tapos nagcha-charge ka dyan kung gusto mo. And curb weight pala nito is 214 kilograms. Kasama na kung naka full tank, tapos kasama na yung mga langis. To be honest, hindi siya masyadong mabigat. Ang gaan-gaan niya nga para sa akin, kasi nasanay ako doon sa Bandit ko na 240 kilos eh. Ang bigat talaga nun. Pero nung sinakyan ko to, ewan ko, parang feeling ko sinasakyan ko lang Ducati Street Fighter ng kapatid ko. Pero ang isang napansin ko lang dito, hindi na siya katulad nung naunang Z900 na parang medyo laging ipit yag balls. Dito hindi. Safe na safe si Junjun. Alright, let's go. Sound check, SC Project aftermarket exhaust. Ang sakit sa tenga. Tama na, bulaw na tayo. Pero pansin ko sobrang responsive ng throttle niya. Konting piga, andar agad. Alright. Grabe. Ang sarap. Grabing torque. Tapos ang sarap ng feeling nung nagko-quick shift ka, tapos pagka medyo high RPM, tapos mag-auto blip ka, pumuputok-putok. Sobrang ang laking bagay talaga ng may quick shifter. Tapos auto blip, yung tipong pagka may biglang pepreno dyan sa harap mo, hindi ka matataranta na, kumbaga laruin yung kamay mo sa clutch lever, tapos yung paa mo sa shifter. Downshift ka lang ng downshift dun So mas madali ka makaka-apply ng engine brake, kasi mas effective na meron kasabay na engine brake, hindi yung nakaasa ka lang sa preno. Para sa height ko na 5'9.5", para sa akin sakto lang yung reach ko dito sa manibela. Pero I think kapag nasa 5'6" ka na, or let's say mga 5'7", medyo ang reach mo medyo mahaba-haba. Sabihin lang natin medyo matangkad ka, mga 5'9", 5'10", sakto lang. Tapos ang lapad ng handlebar nya Tapos ang ganda rin ng kanyang turning radius. So maganda siya sa mga traffic. Ang gaan niya talaga. Woohoo! Auto blip. Ang sarap nung pop Bawat shift may pop. Tapos auto blip. By the way, nakaset tayo sa road lang kasi medyo basa yung mga kalsada kanina. Mamaya try natin sa sport. Okay, ride impression na agad. Dapat kanina pa, di ba? Sobrang enjoy, hindi ako nakapag ride impression na agad talaga. Okay, ito officially ride impression. Handling, flickable ang bike dahil ewan ko, kahit na 214 kilograms curb weight to, nagagaangan ako sa kanya. Hindi ko alam kung dahil nasanay ako sa Bandit ko na 240 kilos, sobrang bigat talaga.
pero ang dali niya talagang imaniobra. And then ang ganda ng handlebar niya, ang lapad. So ang dali mong may tutulak yung manibela, mas may control ka. At since may pagka-aggressive yung position ng motor, medyo lang naman, parang feeling mo lagi kang aatake. Ang tagal-tagal na ng ng Z1000. Hindi ko alam bakit walang update. Inuna pa nilang i-update yung Z900. Pero balita ko lang parang i-phase out na nila Parang mag-i-stop production na yun Yun ang balita ko. Kasi nga naman, kumbaga 1043cc ba yun? Tapos ito naman is 948. Pero mas tad-tad ng features ito. Quick shift, auto blip, tapos meron ka pang lean angle sensor, 6-axis IMU, traction control, riding modes. Tapos meron ka pang Rideology app na connectivity sa Bluetooth, through Bluetooth pala. So alam mo yun. Tapos mas mura pa to. Pero mas mahal to ng konti kumpara sa lumang Z900. 618,000 dati yung Z900 SE This time nasa 637,000 to sa cash basis. So mas mahal siya. Nadagdagan naman siya ng konti, pero tinadtad naman ng features. Kung ako tatanungin, gustong gusto ko yung motor na to. Parang na nga ako love at second time around. Nasa 89 pa lang tayo, pero feeling ko bilis-bilis na. Wala akong masabi sa motor na to. Yung dati kong hinihiling na sana maganda yung upuan sa likod, kasi si Macy's lagi kong sinasakay Hindi man sobrang lambot, pero na-improve naman nila. So far satisfied ako sa bagong Z900 SE na to. Promise. Pagpiga, andun agad. Sobrang responsive talaga nung throttle, promise. So mapansin nyo, naging dark na yung background kasi nga dumidilim na yung paligid. Astig, di ba? Sarap. So yun, pagdating naman sa suspension, medyo matagtag. Pero ang kagandahan nga dito, madali mo siyang ma-adjust. Hindi mo na siya kailangan ng tools. Pihit-pihit ka na lang. Sobrang flickable. So ingat ka sa mga ganyan, basa, tapos kurbada. So isa sa mga disadvantage ng naked bike yan, salong-salo ko yung hangin. Ganda, grabe. Okay, turning radius check.
Okay, halos 2 lanes. Kasi nga big bike. But still, okay pa rin to pang daily mo kung marami kang pang gasolina, di ba? So ayan, nakaset tayo sa road. Try natin ang acceleration test in 3, 2, 1, go! Suabe! Woo! Alright! Tingin ko wag na nating i-try yung sport. Medyo nakaka-nervous na yung road eh. Ox na tayo dito. Let's try the brakes at 60 in 3, 2, 1, go. Nice. So syempre magandang brake natin. Tapos meron pa tayong ABS. Di tayo nag fishtail, di ba? Itong motor na to capable na mag top speed ng mga around 240 or possible hanggang 245 kph. Pero syempre depende pa rin kung gaano kabigat yung karga, panahon, maraming factors, di ba? Pero sobrang sulit at sobrang panalo nitong motor na to, as in. Alright mga Lodi Bros, at itong itsura ng isang 5.9 and a half pag nakasakay sa isang Z900 SE 2025. Ayan, ha, sarap. So lapat na lapat, dalawang paa. Hindi siya talaga mataas. Actually 830mm ang kanyang seat height. Pero yan, ang baba eh. Hindi ko na alam kung in-adjust ito nung may-ari. So shoutout kay Sir Bini Go. Siya yung owner ng magandang motor na to. So yan, position, may pagka-aggressive. Medyo yung kita mo yung angle ng leg ko, malapit yung aking paa dito sa upuan. And then maganda naman yung pagkaka-position ng aking leg dito sa may gilid ng tank. And then medyo mababa yung kanyang manibela, yung setting niya. Tapos medyo mataas ng konti yung upuan. So parang mafe-feel mo na may pagkasubsob ng konti kapag ka nagra-ride ka. Yan, ganyan. So ayan, nakakainlove tong motor na to, promise. Alright. So yan, one final look bago natin ibalik sa may-ari. Parang ang sarap pang hiramin ng mga 3 araw pa eh, no? Pero ang ganda, as in, angas. Alright, sound check. SE Project Aftermarket Exhaust, cut, delete. Maingay na buo. Hindi siya yung parang lata. Alright, let's go. So the question is, para kanino ba ang Z900 SE 2025 na to? Well, para sa akin lang ha. Pagka gusto mo ng isang motor lang na pwede nang ibigay sa'yo lahat. Hindi naman lahat, I mean yung mostly na hinahanap ng mga motorcycle enthusiasts. Nox, dumugo ilong ko. Tissue. Yung mga mahihilig sa motor, yan, baka mabash pa tayo. Wala ka nang hahanapin halos dito eh. Kung usapang ano lang ha, specs, almost liter bike na ang kanyang power. Hindi ka na mabibitin. 123 horsepower and 99 newton meters of torque. Malapit ka na sa liter bike eh, yung performance niya. So talking about the power, walang kabitin-bitin. Actually nakakatakot na rin siya.
hindi mo naman kailangan pumalo ng 300 kph dito sa Palawan. And even kahit naman siguro sa ibang lupalop ka ng Pilipinas, kung pumapalo ang motor mo ng mga around 230, 240, sapat na yun. Hindi naman tayo sila Valentino Rossi or Marc Marquez na bitin pa sa 300 eh. Nagmotor tayo para mag-enjoy, di ba? Hindi para magretiro ng maaga. Okay, so doon, pagdating sa power, wala na ako masabi dito. Ano pa bang hanapin mo? Meron kang lean angle sensor, 6-axis IMU, quick shift and auto blip. Ang ganda rin, meron tayong ganung feature, di ba? Very convenient. Lalo na kapag medyo mahilig ka sa mga racing na style ng driving. Ang sarap eh. Bombay mo oh. Sabay auto blip. Oh, nagpop up eh. Oh. And then syempre kasama sa safety feature nito yung meron siyang immobilizer para hindi manakaw basta-basta yung motor mo, kasi yung susi mo lang dapat na ginagamit. And then meron tong, of course, magandang braking system dahil Brembo ang ating ginagamit dito, unlike ng standard version na Nissin. Good naman ng Nissin, pero much better ang Brembo, alam naman natin yan. Tapos meron siyang steel braided brake lines na makikita mo lang sa mga higher end na mga motor. So ito yung motor na I can say na kung meron na lang akong huling budget, tapos hindi masyadong malaki. Bakit ko ba sinasabi hindi masyadong malaki? Yes, mamahalin pa rin itong motor na to, pero meron kasi itong competitor na halos same ng displacement tsaka ng features, pero nasa 800,000 pesos naman. Ang laki ng difference, di ba? So ito I can say na napakagandang bargain na nito. Plus syempre Japan quality, Kawasaki eh. Alam naman natin, reliable naman ng Kawasaki, di ba? Tapos pagdating sa mga parts, marami. So para to sa mga gustong magkaroon ng motor na siguro nagbabalak na magtagal ang motor sa kanya, dahil ang motor na to pwede mong gamitin pang araw-araw kung meron ka namang panggas, pang pasok sa trabaho, tapos pang weekend rides mo kung gusto mo makipagbakbakan. Yan, kahit na mga liter bike ang kasama mo, hindi ka maiiwan dito, promise. Siguro safe kong masasabi na itong motor na to is jack of all trades, kasi nga halos nandito na lahat ng hinahanap kong feature. Plus good thing na in-improve nila yung seat comfort ng pillion. Yun lang talaga lagi ko sinasabi. So before I end this vlog, maraming salamat muna sa owner ng motor na to, si Boss Binigo. At pinahiram niya ako ng kanyang bagong-bago na 2025 Z900 SE. And shout out kay Jacob Ledesma. Yan, para sa itong bomba na to. So maraming salamat. At please don't forget to like, share, and subscribe. So ayan na, thank you kay Bros Motor Rides. Follow nyo po siya guys, solid to, solid. This is Angkoloy po, thank you. Pa-follow na rin po mga Lodi Bro sa ating Facebook, Bros Motor Rides din. Salamat sa suporta. And this has been your bro na nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.